Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid, ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay napaka-personal, napaka-makatao. Para siyang isang guro na may dalang napakaraming aral. Ngunit napagtanto niya, hindi pa nila kaya. Kaya't hindi niya ipinilit. Ito ang paanyaya ng Ebanghelyo, ang tanggapin na ang pag-unawa sa Diyos, sa buhay at sa ating sarili ay isang proseso. Marami pa akong sasabihin ngunit hindi pa ninyo kaya. Kaya hindi niya tayo pinupwersa. Hindi niya binibigla ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay marunong maghintay. Siya ay nagtuturo hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa ating kakayahan at kahandaan. Sa buhay natin, may mga tanong na hindi agad sinasagot. Bakit nangyayari ito sa pamilya ko? Ano ba talaga ang plano ng Diyos sa akin? Bakit tila tahimik ang langit sa kabila ng aking mga panalangin? At marahil, ang sagot ni Jesus ay ito rin. Hindi mo pa kaya ngayon, pero darating ang panahon, hindi natin kayang unawain ang lahat sa isang iglap. Kaya't isinugo sa atin ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya nagbibigay ng instant answers. Ang ginagawa niya ay magturo sa atin ng tamang tanong. Palalimin ang ating pananampalataya. Patatagin ang ating panloob na tiwala sa Diyos. Ang katotohanan ay hindi lang information, ito ay relasyon sa Diyos na unti-unting nakikilala. Kaya't mahalaga ang tahimik na pagninilay, ang panalangin, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil doon unti-unting ipinapahayag ng Espiritu ang katotohanan. Bilang tao, likas sa atin ang kailangang malaman agad. Kapag may problema, gusto nating may solusyon agad, alam ang dahilan. Kapag may nawawala, gusto nating may paliwanag. Kapag may sakit, gusto nating may sagot kaagad. Pero ang pananampalataya ay nagsisimula hindi sa pagkakaintindi, kundi sa pagtitiwala. At ang pagtitiwala ay nangangahulugang handa akong mabuhay kahit hindi ko pa alam ang lahat. Dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang kanyang ipapahayag sa inyo. Ang Espiritu ay hindi nagpapalakas sa sarili niya. Siya ay laging tumuturo kay Jesus. Kaya't kung ang ating iniisip, ginagawa at pinaniniwalaan ay hindi nagpapalapit sa atin kay Kristo, tanungin natin, ito ba ay tunay na galing sa Espiritu Santo? Ang tanda ng isang ginagabayan ng Espiritu ay hindi kaalaman o talento, kundi kababaang loob at pagmamahal. Marunong maghintay, marunong magpatawad, marunong tumahimik at makinig, marunong maglakad sa dilim dahil alam niyang may liwanag sa dulo. Sama-sama po tayong magnilay. Sa anong bahagi ng buhay natin tayo tinatawag ng Diyos na maghintay at magtiwala kahit hindi pa natin nauunawaan ang lahat? Tayo ba ay bukas sa paggabay ng Espiritu Santo? O mas pinipili nating umasa
sa sarili nating kaalaman, damdamin at opinyon. Ang mga desisyon ba natin ay nagdadala ng luwalhati kay Kristo o sa sarili lamang natin? Tayo magdasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo, Guro ng katotohanan at patnubay ng kaluluwa, lumapit ka sa amin ngayon. Sa gitna ng aming mga tanong at pagkalito, turuan mo kaming makinig, maghintay at magtiwala. Bigyan mo kami ng kababaang loob na amining hindi kami at hindi pa namin alam ang lahat. At ang tapang upang sumunod kahit madilim ang daraanan. Gabayan mo kami patungo kay Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.